Itaas ang kamay ng mga nabudol! Sino dito ang mga nabudol? Di kasi kayo nakinig eh. Biro lang. Pero, alam niyo po, hindi ko po talaga alam ang sasabihin ko dahil ilang araw na po kung walang tulog. Ilan dito ang walang tulog? Hindi kayo makatulog dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte. Ilan sa atin? Alam nyo, mga kababayan, sinabihan po tayo dito na wag po tayo magsasalita ng hindi maganda dahil baka may mga nakapaligid na mga pulis na handang dakpin ang lalaban. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kayong mga pulis na naandyan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Torre. Alam ninyo na abusado na ang gobyernong ito. Kung hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa kayo, anong tawag sa inyo? Traitor sa bayan na ito. Tandaan nyo mga kababayan, mga pulis, kayo ang kakausapin ko ngayon. Sinasabi nila na hindi applicable yung Article 59. Mali po yun. Bakit? Ginamit nila ang Article 7 para hulihin si Pangulong Duterte. Hindi pa pwedeng sundin ng isang article, yung isa hindi. Kahit ang Biblia sinabi yan. Tandaan nyo sa James 2 verse 10, basahin nyo. Sundin mo man ang lahat pero may mamiss kang isa, guilty ka sa lahat. Ang ginawa kay Pangulong Duterte ay labag sa ating batas. Kinidnap nyo ang aming Pangulo. Susubukan ko lang to the international media. This is not about Duterte and Marcos. This is not about America, US, Japan. No. This is about humanity. They kidnap our president. What will you do? Uulitin ko po, hindi tayo nananawagan dito ng kaguluhan, rebellion. Dahil ako po ay against dyan. Dahil I believe in Romans 13 verse 1, submit to the authority. Pero, kailangan natin ilabas ang sama ng ating loob dahil yan ay protektado ng ating konstitusyon. Ito ang ginagawa namin ngayon. Ang aming damdamin ay nilalabas dahil mali ang ginawa ng gobyernong ito sa isang Pilipino. Nakita niyo si tatay kagabi? Kung hindi ka nadudurog doon, hindi ka Pilipino. Ang dami kong napanood mga kababayan. Hindi ho sila political. Pero nakita nila yon, nadudurog sila. Bakit? Ang isang Pilipino nakaupo sa puti. Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba malaya ang Pilipinas? Bakit Amerikano puti ang umuusig sa ating Pangulo? Hindi kami nagagalit kung gusto nyong usigin sa Korte ng Pilipinas. Yan ang tama, due process yan eh. Pero puti, hindi kami papayag dyan. Mali po yan. Alam niyo po, yan ang ginawa sa KOJC. Marami sa atin ang hindi masyado pang naniwala noon. Baka naman hindi tuloy-tuloy ito. Hanggang kinulong si Pastor Kibuloy. Inusig ng mga maling warrant. Tapos sinunod nila si Pangulong Duterte. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo mga Pilipinong tulog pa. Kailan kayo gigising pag may mangyari na kay Pangulong Duterte? Kung may mangyari na kay VP Sara, ikulong din siya? Kailan kayo magigising?
Kaya mga kababayan, nananawagan po ako sa inyo, imulat natin ang mata ng mga kababayan natin. Dahil ako naniniwala sa iba't ibang parte ng probinsya, nagising na po sila. Kaya mga kababayan, ngayong araw to, meron lang ako isang tatawagin. Itong tao na to, noong pasasalamat sa Luneta, ay binu. Bakit? Nakinig siya kay Pangulong Duterte na wag iboto ang bangag. Alam niyo po, bago mag-eleksyon noong 2022, 3 beses po ako pinatawag ni Pangulong Duterte at nag-uusap, nagkikwentuhan. At tinanong ko sa kanya kung sino ba talaga ang gusto niyang maging susunod na Pangulo. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya kay Marcos. Ayaw niya. Pero alam ko na mabigat ang laban. Bakit? Naandun yung anak niya. Alam ko, maraming magagalit sa amin pag hindi kami nag-Marcos. Dahil kami po ay nasa community din. Ilang beses po kami nakapunta sa bahay niya. Pero nakinig po kami kay Pangulong Duterte. Kaya ang sakit sa puso namin na isang Pangulo na maayos, mag-isip, gusto lang kapakanan sa bayan, ay kukulong nila. At ito po ang isa sa mga binu nung panahon ni Pangulong Duterte. Tawagin ko po si Konsehal Mocha Uson. Duterte! Duterte! Ang mensahe ko ngayon, Tatay Digong, sana mapanood mo ito. Hindi ka namin iiwanan. Tatay Digong, hindi mo kami iniwanan. Ikaw lang ang leader ng bansa na ito na lumaban sa kriminalidad, droga at korupsyon mata sa mata. Inalay mo, Tatay Digong, ang buhay mo para sa amin, para sa aming bayan. Kaya Tatay Digong, kung nakikinig ka at napapanood mo ito, hindi ka namin iiwanan. Tatay Digong, kahit nandyan ka, mag-isa sa The Hague, the Netherlands, kasama mo kami. Lagi kang nasa aming panalangin. Tatay Digong, mahal ka namin. Mahal niyo po ba si Tatay Digong? Kaya po ako masaya ngayon kasi nakikita ko po yung mga muka noong nakasama natin noong kampanya. Taas ang kaway ng mga nakasama natin. Hindi po natin iiwanan si Tatay Digong. Panghuli na lamang po, ngayon ako ay gustong kausapin po ang ating mga OFWs. May OFWs po dito. At mga nanonood na mga kababayan po natin. Kung kayo ay naniniwala na may ginawang mabuti si Tatay Digong sa ating bansa, kung kayo ay naniniwala na nawala ang droga, bumagsak ang krimen, at naging mas mapayapa ang ating mga kalsada, naging mas maganda ang takbo ng Pilipinas, ngayon ang panahon para magsalita kayo. Ngayon ang panahon na umaksyon po tayo. Hindi ko po sinasabi na magrebelde tayo. Kahit isang tao lang ang pumunta rito, pupunta ako. Ganon din po ba kayo? Iparamdam po natin kay Tatay Digong ang ating pagmamahal at hindi po natin siya iiwanan. Ayun lamang po, maraming salamat po. Iisa lang ang kulang talaga dito eh. Sino? Si Tatay Digong. Kaya, bring back Tatay Digong! Bring PRRD home! Diyos na po ang bahala. Sabi sa Biblia, hindi mo ba? Vengeance is the Lord's. Maraming salamat po! Mabuhay ang Pilipinas! Tawagin ko naman po yung mga kasamahan ko, ang Banateros, Master Judea. May konti lamang kami bibigay sa inyo. Boss Dada, Jay Gibara, at saka itong kapatid ko. Mas matanda to si Coach Oli. Ayan, gusto lamang namin kayong bigyan bigyan niyo sila ng mga sombrero.
Wag po tayong tatayo para hindi ho maano yung ating mga... Halika! Wag po tayong ano. Okay na po. Ulit. Maraming salamat po sa inyong pag-attend. Pero iwan ko lamang po kayo ng isang bagay na sana ho, kahit ang mga nasa gobyerno ay natutulog pa, lagi nating tatandaan, meron tayong Diyos na hindi natutulog. Tandaan uli natin ang dalawang bagay na paulit-ulit ko sinasabi, puso at panalangin. Pwede ho ba ipanalangin natin gabi-gabi si Pangulong Duterte? Kahit sandali lang po, sabihin lang natin sa Panginoon, Lord, samahan mo po, bigyan mo ng lakas ang ating Pangulong Duterte. Ipanalangin natin, okay po ba yun? Kasunduan to Hindi kasunduan 20 pesos kada bigas Totoong kasunduan to. Okay, ipanalangin natin si Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat, Banat Bay! Picture lang po kami Sorry ano. Ayan. Sino? Okay, habang sila po ay nagpapapicture, Salamat po. tayo po. Samantala, ang susunod pong mangungusap sa atin, isa po sa mga banateros, tawagin na natin, si Boss Dada. Lolo, magandang gabi po sa lahat. Si General Torre, sabi niya, kayang-kaya daw niya kahit isang kamay lang si Pangulong Duterte. Kalakas naman pala. Inuutos naman dun sa mga alalay niya yung pagharang kay Pangulong Duterte. Nakita niyo? Pero tama ba na ang dating Pangulo, harasin natin ng ganun? Hablot-hablutin mo na ganun? Kasi parang lumalabas, sila pa ang biktima Sila pa daw yung nabukulan. Sila pa daw yung VIP treatment daw yung binigay niya kay Pangulong Duterte dahil nakaupo daw sa upuan ng presidente. Okay ba yun? Alam niyo mga boss, nung mga panahon na si Pastor Apollo Kibuloy, pinag-uusapan natin tong extraordinary rendition. Marami sa atin tumaas ang kilay. Marami sa atin hindi naniwala. Si Pastor Apollo Kibuloy nagtago. Marami sa atin nagsabi, ba't kasi nagtatago? Di naman totoo yung extraordinary rendition na yan. Eto na. Nangyari na kay Pangulong Duterte. Totoo yung extraordinary rendition o hindi? Totoo lahat ng sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy noon o hindi? Kaya sa susunod, makikinig tayo doon sa mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Nakita nyo ang ginawa ng kapulisan 16 na araw sa Kingdom of Jesus Christ. Practice na yun. Practice na yun. Na-foresee na ni Vice President Sara Duterte yung pagpapa-impeach sa kanya. Unang araw pa lang, alam niya na. Sabi niya, nagpa-practice na sila sa impeachment. Eto, nangyari sa ating mahal na Pangulo. May mga nagsabi, sana hindi na lang siya umuwi. Natatandaan nyo, merong isang congresswoman na itinago niya yung kanyang asawa.
dahil may kaso. Sana ganun na lang din ang ginawa natin. Pero alam nyo si Pangulong Duterte hanggang sa huling hininga niya, gusto niyang ipakita sa inyong lahat na handa siyang maglingkod. Kahit marami ang nag-a-advise sa kanya, huwag ka munang umuwi. Nasa Hong Kong pa lang kami, alam na namin, ang dami ng pulis, nagsisinungaling na sila. Nagsinungaling ang PNP, nagsinungaling ang Malacanang, nagsinungaling ang Solgen, sabi nila wala. Pagdating dito, ang ginawa ni PRD, hindi, ang ginawa niya, inagahan niya pa. Sabi, huwag ka munang umuwi, huhulihin ka. Sabi niya, hindi, uuwi na ako, aagahan ko pa. Pag uwi ni Pangulong Duterte, anong ginawa niya? Anong ginawa sa kanya? Ipinakita niya sa inyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Walang respeto sa dating Pangulo, walang respeto sa simbahan, walang respeto sa isang pastor. Kung walang respeto sa mga malalaking tao, walang respeto sa Vice President, ine-expect nyo ba na ire-respeto din kayo? Kaya ngayon, kagabi, napakasakit. Bawal kasi magmura dito eh. Pinagbawalan ako nung boss namin. Pero, siguro palitan na lang natin ang dasal. Isa lang. Lahat tayo, mga kababayan, magbuklod-buklod. Nakikita natin ang nangyayari sa Mindanao. Nakikita natin yung mga dating hindi naman nagpa-participate, nagising na. Yung mga dating hindi naman interesado sa politika, naging biglang interesado. Napakatalino ni Pangulong Duterte. Akala ng ating Pangulo ngayon na ang galing-galing niya. Ang hindi niya alam, binigyan niya si Pangulong Duterte ng platform na buong mundo makakaalam kung gaano tayo ngayon inaabuso. Bawat kwento ni Pangulong Duterte noon naririnig lang sa buong Pilipinas. Ngayon, maririnig na sa buong mundo. Malalaman ng buong mundo kung gaano kabulok. Kung ano yung ama, siya din ang anak. Mas masahol pa! Malalaman ng mundo na lahat ng alyado ng Pangulo, lahat ng alyado ng Pangulo, tinatrabaho nila. Kaya somehow, para sa akin, nagsakripisyo na naman si Pangulong Duterte. Kahit hindi na siya presidente ng Pilipinas, isinakripisyo na naman niya yung kanyang sarili. Para ano? Magsama-sama tayong lahat. Lahat tayo, may kanya-kanyang mga social media. Gusto nilang kontrolin yan, gusto nilang patahimikin tayo. Gusto nga nila, lagyan ng prangkisa yan para makontrol nila. Pero hanggat wala pa, gamitin na natin lahat ng yan. Ang people power, nasa social media. Gamitin natin lahat ng ating mga platforms para isigaw kung gaano tayo kadismayado. At isigaw natin araw-araw, wag tayong huminto hanggat hindi natin nababawi si Pangulong Duterte. Let us bring PRRD home. Let us bring PRRD home. Napakadelikado din ang ginawa ng ating Vice Presidente. Alam natin na isinasama siya dyan. Pero di nila alintana para sa ating lahat. Kaya dapat tayong lahat magsakripisyo din. Maraming salamat sa inyong lahat na nandito. Hanggat naniniwala tayo, may pag-asa tayo. Kaya ipakita natin sa kanila, maling-mali yung ginawa nila at huli na nila to. Maraming salamat po. Maraming salamat, Boss Dada! Naggagabi na, mga kababayan!